Nang makapasok si Jean sa loob ng bahay nila Jake, ay narinig niya at tumatawa ang babaeng pumasok doon. At nang puntahan ni Jean ito sa kwarto, ay nakita niya na minamasahe ng babae ang paa ni Jake. Makalipas ang ilang buwan, ay umuwi ang lahat ng mga army sa kani-kanilang mga pamilya. Talagang makikita sa kanilang mga mukha ang saya at pagkasabik na makita at makapiling muli ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Habang nagsasaya ang lahat, ay hinahanap-hanap ni Jean ang kanyang asawang isa ring army. Subalit hindi niya ito makita. May daladalang bulaklak si Jean dahil gusto niya na ma-surprise ang kanyang asawa sa kanilang pagkikita. Sir, ask ko lang po, napansin niyo po ba si Lieutenant Jean na lumabas? Kasi kanina ko pa po siya hinahanap eh. Hindi ko po kasi siya makita. Kaya nagtanong po ako sa inyo. Nakita niyo po ba? Naku, miss. Si Lieutenant Jean po ba? Mahigit isang buwan na po siyang umalis sa duty eh. Hindi niyo po pala alam? Sambit ng isang army. Hindi eh. Sinusubukan ko siyang i-contact pero nakapatay palagi yung cellphone niya. Sambit ng girlfriend ni Jean. Sige, salamat. Subukan ko na lang siyang puntahan sa bahay niya. Sige po, ma'am. Pumunta si Jean sa bahay nila Jake para kamustahin ito. Dahil akala niya ay naka-duty itong army sa loob ng isang buwan. Jake! Lumabas si Jake sa kanyang bahay na naka-wheelchair. Anong kailangan mo, Jean? Umalis ka na dito. Sambit ni Jake. Ha? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ang tagal mong hindi nagpakita sa akin? Lumabas ka dyan at mag-usap tayo. Sambit ni Jean. Hindi niya alam na pilay na pala ang kanyang boyfriend. Umalis ka na dito. Hindi kita kailangan at kalimutan na natin ang relationship natin. Sambit ni Jake. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Akala ko ba magpapakasal pa tayo? Bakit mo sinasabi to? Jake, lumabas ka naman. Pag-usapan natin to. Sige na please. Umalis ka na, Jean. Hindi na tayo magpapakasal. Nagbago na ang isip ko. Maghanap ka na lang ng ibang lalaki na magpapakasal sa'yo. Alis! Hindi kita kailangan. Alis na, Jean. Maninigaw ni Jake. Kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Hindi ko alam kung bakit ka biglang nagbago. May pangako ko pang magpakasal. Sa ganito lang pala hahantong ang lahat. Sige, Jake. I hate you. Umiiyak si Jean habang sinisigaw ito kay Jake. Nang umalis si Jean, ay sobrang nalungkot si Jake sa loob ng kanyang bahay. Alam niya na mahal niya si Jean, pero ginawa niya pa rin yun dahil sa isang pagmamahal at pagsasakripisyo. Habang papalayo si Jean sa bahay nila Jake, ay nakita niyang may isang babae ang pumasok sa loob ng gate nila Jake. Kaya dito na nagsimulang paghinalaan ni Jean ang kanyang boyfriend. Sinundan niya ang babaeng pumasok sa gate ni Jake at nakita niya na pumasok ito sa loob ng bahay nila Jake. Humanap ng paraan si Jean para makapasok at umikot siya sa likod ng bahay nila Jake. Nakita niya na may nakabukas na pinto at bintana sa likod. Dito niya sinimulan ni Jean ang pagpasok. Nang makapasok si Jean sa loob ng bahay nila Jake, ay narinig niya at tumatawa ang babaeng pumasok doon. At nang puntahan ni Jean ito sa kwarto, ay nakita niya na minamasahe ng babae ang paa ni Jake. Jean, anong ginagawa mo dito? Gulat na sambit ni Jake. Pwede bang pakikunan mo muna ako ng may inom na tubig? Sambit ni Jake sa babaeng nagmamasahe ng kanyang paa. Kaya pala bigla kang nagbago dahil may bago ka ng babae na kinakasama at nagpapasaya sa'yo. Ngayon, panatag na ako at alam ko na kung bakit ka biglang nagbago. Sambit ni Jean kay Jake. Hindi ko siya babae. Pinapapunta ko lang siya dito para masahihin ang aking mga paa at binabayaran ko siya. Hindi totoong iniisip mo, Jean. Mahal kita at ikaw ang pinakamagandang babae na nakita at nakilala ko. Napakaswerte ko nga dahil naging part ka ng buhay ko. Pero tingnan mo ko ngayon, Jean. Isa na akong pilay. Hindi na ako makakapaglakad. Maganda ka, Jean. At hindi mo deserve ang lalaking kagaya ko. Kaya humanap ka na lang ng ibang lalaki. Sambit ni Jake. Hindi ko kailangan ng ibang lalaki, Jake. Ikaw ang mahal ko. Sambit ni Jean. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko? Pagmasdan mo ko. Isa akong pilay. Hindi ako makakapaglakad. Mahal kita, Jean. Mahal na mahal.
Pero ang gusto ko ay mapunta ka sa lalaking mas malakas at nakakapaglakad. Kalimutan mo na ako, kaya umalis ka na sa bahay ko. Umalis ka na, Jean, at huwag ka nang magpapakita sa akin. Alis! Alis! Sigaw ni Jake. Nang makarating si Jean sa labas ng bahay, hindi niya naisipang umalis at iwanan na lang si Jake. At ang ginawa niya ay hinintay niya sa labas ng gate ang babaeng nagmamasahe kay Jake. Maya-maya pa ay lumabas na ang babaeng pinapapunta ni Jake sa kanyang bahay para magmasahe sa kanya. Miss, pwede ba kitang makausap? Sambit ni Jean sa babae. Anong pag-uusapan natin, ate? Tanong ng babae. Kailangan ko ng tulong mo, miss. Gusto ko makausap si Jake ng maayos at hindi mainit ang ulo. Hindi mo ba nakita na nagbago na ang ugali ni Jake? Dahil sa sobrang stress sa trabaho. Masyado siyang nalungkot nung hindi na siya makakapaglakad. Pakiramdam niya ay napakamalas niyang tao. Kaya nagkulong na lang siya sa loob ng bahay niya at nawala na ng pag-asa sa buhay. Palagi na lang siyang nagbabasa ng mga libro at nawala na rin siya ng gana sa trabaho. Gusto mo ba ng taong ganun? Isa na siyang pilay. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang lalaking mamahalin. Sambit ng babae kay Jean. Wala akong pakialam kung ano man ang mga pangit na nangyayari sa kanya. At wala rin akong pakialam kung isa na siyang pilay. Ang mahalaga ay mahal ko pa rin siya. Kailangan ko ng tulong mo, please. Nagmamakaawang sambit ni Jean sa babae. O sige, tutulungan kita. Kailangan mong pumunta sa bahay niya mamaya. Kasi nakaschedule akong pumunta mamayang 6:00 ng gabi para masahihin siya. Ngayon, hindi na ako pupunta mamaya. At kung gusto mo talaga siyang makausap ng maayos, mas maganda na ipaalala mo muna sa kanya ang mga pinagsamahan niyo. Ilabas mo lahat ng nararamdaman mo. Diba gusto mo siyang pakasalan? Mas maganda kung mag-propose ka na kaya sa kanya. Oo, ikaw na lang yung mag-propose. Kaya mo ba? Sambit ng babae. Oo, kakayanin ko para sa taong minamahal ko. Imbis na ang pupunta sa bahay ni Jake ay ang babaeng kanyang binabayaran para siya ay masahihin, ay si Jean ang pumunta sa bahay niya. Habang nagbabasa si Jake ng libro, ay narinig niya na may pumasok sa loob ng kanyang bahay. Hello, nandyan ka na ba? 6:00 pa naman kita pinapapunta. Sambit ni Jake. Nang lumapit si Jean kay Jake, ay nagulat nga itong si Jake. Jake, mahal kita. Natatandaan mo pa ba nung panahong nagkakilala tayo? Palagi mong sinasabi sa akin na kailangan sa buhay, palagi kang positibo. Natatandaan mo ba nung nasa ospital ako? Nagkasakit ako at halos 2 linggo ako doon. Ikaw lang ang palaging kumukuha ng tubig ko. Ikaw ang palaging naghahanda ng makakain ko. Sa iyo ko naramdaman ng tunay at kung ano ang totoong pagmamahal. Paiyak na sambit ni Jean. Habang pinapakinggan nito ni Jake, ay unti-unti nga siyang napaluha at napangiti. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng kanilang matamis na pagsasama. Jean, mahal kita at sa iyo ko lang naramdaman ng totoong pagmamahal. Maganda ka. Hindi mo ko deserve. Hindi mo deserve ang kagaya ko. Tingnan mo nga, isa na akong pilay. Wala na akong kakayanan, Jean. Kagaya ng ibang lalaki. Kaya maghanap ka na lang ng iba na mamahalin mo. Na kaya kang bigyan ng masaya at normal na buhay. Isa na akong disabled ngayon, Jean. Malungkot at tulunan sa buhay. Ito ba ang gusto mo? May pagkakataon ka pa para humanap ka na lang ng lalaking mas babagay sa iyo, Jean. Paiyak na sambit ni Jake. Masakit man para sa kanya, ay mas iniisip niya ang kapakanan ni Jean. Hindi na nakapagpigil si Jean at lumuhod sa harap ni Jake. At dito, ay niyaya niya si Jake na magpakasal. Will you marry me? Tanong ni Jean. Ngumiti si Jake at hindi niya na mapigilan na sagutin si Jean. Sobrang saya nilang dalawa dahil kahit na ganun ang sitwasyon at may mga nagbago man sa pisikal na pangangatawan, ay tinanggap pa rin ni Jean si Jake. Ayon kay Jean, kahit humanap pa siya ng lalaking may 10 paa, hindi niya mapapantayan ng kanyang boyfriend na si Jake. Dahil si Jake ay isang lieutenant at siyang hero ng bayan.